balikin ang lahat ng sundalong Ruso sa Russia. Lipat naman tayo sa space race. Ang paggawa ng Yunyong Soviet at Estados Unidos ng mga satellite ay naghudyat sa panibagong kompetisyon, ang space race. Ang pagpapadala ng satellite ng Yunyong Soviet sa kalawakan ay nasunduan ng padala ng unang nilalang sa kalawakan, ang asong si Laika, at ang unang lalaki at babae sa kalawakan sa katauhan na si Yuri Gagarin na ang sakay ay Vostok 1 at si Valentina Tereshkova na sakay naman ang Vostok 6. Talakayin natin ang isa sa pinakamahalagang yugto sa kasaysayan ng daigdig, ang Cold War at ang paghahati ng Europa. Pag-espiya, ang Central Intelligence Agency CIA ng Estados Unidos na dating Office of Strategic Service ang siyang pangunahing ahensya na nangangasiwa sa pangangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng pag-espiya. CIA ay ang pagtulog nito sa pamahalaan ng Pilipinas na gapiin ang pag-alsang huk noong dekada 50. Ang mga operasyon nito laban sa Cuba at tangkang pagpatay sa pinuno nito na si Fidel Castro at Committed Gosudar Estibenoy Bezopasnosti, KGB o Commit for State Security naman ang ahensya ng Unyong Soviet na responsable sa pangangalap ng impormasyon laban sa Estados Unidos at iba pang mga bansa. Ang Soviet ay nangangalap din ng impormasyon at pamamagitan ng pag-espiya. Ang mga ahensya rin na ito ay responsable sa pagpapakalat ng disinformation at propaganda na makakasira sa kanilang katunggaling bansa. Pagwakas ng Cold War. Nagtapos ang Cold War sa pagbagsak at pagkakawatak-watak ng Unyong Soviet noong ika-25 ng Disyembre 1991 dahil sa kagustuhan sa loob ng Rusya at ang kilusan laban sa komunismo sa silangang Europa ay humina ang impluwensya at kapangyarihan ng Unyong Soviet. Pamumuno ni Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, pinuno ng Unyong Soviet noong ika-11 ng Marso 1985. Pinahinto niya ang lubos na modernisasyon ng hukbong Soviet. Inalaan ng pondo ng bansa upang buhayin ang ekonomiya. Inayos din niya ang pamamalakad ng pamahalaan upang mabilis ang serbisyo at tungkulin nito sa mamamayang Ruso. Nagkaroon ng kalayaan ng kanilang mga radyo, telebisyon, pahayag at tagapaglimbag ng mga aklat na maglaad ng mga negatibong kwento o opinyon tungkol sa Unyong Soviet. Sinundan ito ng pulisyang restrukturang magbigay diin sa pagbabago ng estruktura ng kanilang ekonomiya. Tinanggal din niya ang patakaran ng pagpapako ng presyo ng bilihin. Ang mga pagbabagong ito ay nagbigay daan sa isang halalan pinayagan na ang ibang partido politikal na tumakbo sa lokal na halalan. Itinigil din niya ang paghihimasok sa politikal ng mga bansang komunista sa silangang Europa. Noong ika-8 ng Disyembre 1987 ay nagpulong si Reagan at Gorbachev sa Washington, D.C. upang lagdaan ang Intermediate Range Nuclear Force INF Treaty. Unting-unting umatras ang mga komunistang republikang bahagi ng Unyong Soviet ay nahangad ng kanilang kasarinlan at kalayaan. Ang pagbuwag ng Unyong Soviet. Noong ika-18 hanggang ika-21 ng Agosto 1991 ay naglunsod ng kudeta ang ilang lider at sundalo ng Partido Komunista ng Rusya. Inaresto sa bahay si Gorbachev at tinangkang pasukin ng mga tangke ang Moscow. Hinarang sila ng mga mamamayan sa Moscow at ang Pangulo ng Parlamento ng Russia na si Boris Yeltsin. Natapos din ang kudeta noong ika-21 ng Agosto. Kaya noong ika-25 ng Disyembre 1991 ay bumaba sa pwesto si Gorbachev.
at napunta